Lasing na uuwi si Don Ramon na nagmamay-ari ng isang mansyon sa isang syudad sa Batangas. At ito ay muli na namang mananamantala ng isa sa mga katulong sa mansyon na kaniyang gawain magmula pa nung ito ay binata. Maawa kayo, Don Ramon! Sigaw ng katulong matapos pasukin ang kwarto nito upang halayin. Huwag ka nang pumalag pa at babayaran kita, Elena. Ibigay mo na ang gusto ko. Iginapos ang mga kamay ni Elena sa kama gamit ang sinturo ni Don Ramon. Hindi na makakapalag si Elena dahil sa higpit ng pagkakatali ng kaniyang kamay. Tatanggalin ni Don Ramon ang salawal ni Elena tsaka pilit na ibubuka ang mga binti nito. Agad na ibinaba ng Ginoo ang kaniyang pantalon at mabilis na aangkinin ang pagkababae ni Elena at tuluyan na itong gagahasain. Palibhas ay nag-aangkin ng natural na kagandahan sa Elena kaya't naging paborito ito ni Don Ramon. Nagpaulit-ulit ang pananamantala ni Don Ramon kay Elena hanggang sa ito ay magdalang tao. Labis na galit ang nadama ng asawa ni Don Ramon na si Chona kaya't sinaktan nito si Elena at ikinulong sa madilim na silong ng mansyon hanggang sa manganak. Agad na namatay si Elena pagkasilang ng anak nitong babaeng pinangalanan niyang Emilia. Hindi pumayag si Don Ramon na kunin ito ng kamag-anak ni Elena. Bagkus ay pinaalagaan niya ang bata sa mga katulong habang ito ay lumalaki. Subalit nang magkaisip na si Emilia ay nagsimula rin ang kaniyang kalbaryo sa piling ng madrasta na kapatid nitong babae. 19 na taong gulang na itong inaalila, ginugutom at sinasaktan ng mag-ina. Hoy Emilia, hindi ba't sinabi ko sa'yo na plansyahin mo itong maayos? Sigaw ng kapatid nitong si Carmela. Pasensya ka na Carmela, uulitin ko na lamang ang pagpaplansya. Hindi lingid sa kaalaman ni Emilia na sila ay magkapatid ni Carmela at siya ay anak sa labas ni Don Ramon. Sa susunod ayusin mo ang trabaho mo, alipin! Sigaw naman ni Chona sabay hampas ng damit kay Emilia. Paumanhin po. Agad na yuyuko si Emilia at hihingi ng tawad. Lumayas ka sa harapan ko at sinisira mo ng araw ko, bastarda! Sigaw ulit ni Chona at sisipain pa si Emilia. Masusubsob naman si Emilia sa sahig dahil bukod sa payat ang pangangatawan nito, ay wala itong sapat na lakas dahil sa kakaunting pagkain lamang ang binibigay sa kanya. Na minsan pa nga ay wala at natutulog itong kumakalamang sikmura. Habang minamaltrato si Emilia ng madrasta at kapatid, ay siya namang dating ni Don Ramon na mainit ang ulo. Lintik na mga kasosyo yan. Bungat nito sa asawang si Chona. Ano ba yung nangyari sa'yo, Ramon? Nag-alisa ng mga duwag dahil palubog na daw ang aking kumpanya. Sagot ni Ramon habang kumukuha ito ng alak sa lamesa. Aba Ramon, anong mangyayari sa atin kung babagsak ang negosyo? Sa tingin mo ba, ipapayag ako magkaganon? Mapapansin ni Don Ramon sa Emilia na nakaupo sa sahig. Ano bang ginagawa mo dyan, Emilia? Baling nito sa anak na agad tatayo. Paumanhin po Papa, nakuyukong sagot ni Emilia at aalis na patungo sa kusina. Papa, ano pong gagawin niyo? Lumapit naman si Carmela sa ama at umupo sa tabi nito. Nakausap ko ang assistant ni Don Cedric upang imbitahan na makianib sa ating kumpanya. Pumayag naman to subalit may kapalit na hinihingi. Natigilan si Ramon at tumingin kay Carmela. At ano naman yun Ramon? Tanong ni Chona. Nais niyong pakasalan ng anak kong babae. Anong sinabi mo Ramon? Sigaw ng asawa nito. Papa, bakit po ako? Maging ang anak na si Carmela ay umalma din. Ito lamang ang makakapagligtas sa ating kumpanya, anak. Tugon ni Ramon at hahawakan ng kamay ng anak. Hindi po ako papayag. Bali-balita ang isang lumpong Cedric na yun at ubod ng pangit ng itsura kaya hindi ako nakikita sa pagtitipon. Agad na tutol ni Carmela. Nahihibang ka na ba Ramon para ipasok ang anak mo sa problema mong yan? Galit na sigaw ni Chona. Ito'y problema ng pamilya Choda. Hindi problema ko lang. Sumigaw na din si Ramon. Bigla na lamang iiyak si Carmela at yayakapin ng ina. Mama, ayoko. Huwag niyo akong ipakasal sa lumpo na yun, Mama. Bata pa po ako at nais kong kay Marvin magpakasal balang araw. Oo anak ko, hindi ako papayag sa plano ng iyong ama.
Gagawan ko to ng paraan. Gawa mo to ng paraan, Ramon! Binabulaan kita. Huwag ang anak ko. Iiwanan ni Chona at Carmela si Ramon papunta sa kwarto ng dalaga upang patahanin nito. Ang tatay mong yan? Wala nang kasing ibang inatubag kundi mababae. Galit pa rin si Chona. Pero ma, paano nga yun? Paano kung bumagsak ang kumpanya? Saan tayo pupulutin? Mapapapikit si Chona sa sinabi ng anak. Maging siya ay hindi rin maisip ang kahahantungan ng kanilang buhay oras na bumagsak ang negosyo. Maya-maya pa ay maririnig na ang mag-ina ang pagkatok ni Emilia. Heto na ang damit mo, Carmela. Takot na iaabot ni Emilia ang damit sa kapatid at mabilis itong lalabas. Emilia! Tawag ni Chona, kaya manginginig na naman sa takot ang dalaga. Tinignan ni Chona si Emilia mula ulo hanggang paa. Anak, ipasot mong damit na yan kay Emilia. Biglang tumaas ang kilay ni Carmela dahil sa utos ng ina. Mama, anong ibig mong sabihin? Napakamahal ng bili ko sa damit na to. Gawin mo na lang, anak. Mukhang nakaisip na ako ng solusyon sa ating problema. Ngingiti-ngiti si Chona habang si Emilia naman ay nakaramdam ng labis na takot sa kanyang puso. Naunawaan naman ni Carmela ang pinaplano ng ina at inihagis ang damit kay Emilia. Suotin mo yan. Ngayon din. Utos ni Chona kay Emilia. Subalit, tutol si Emilia ngunit pinandilatan siya ng mga mata ni Chona. Susunurin ni Emilia si Chona. Biglang nagbago ang itsura ni Emilia nang dahil sa mamahaling damit na suot nito. Kitang-kita ang porselana nitong kutis na nababagayan ng kulay ng damit. Maiinis ng husto si Carmela dahil sa lalong paglitaw ng natural na kagandahan ni Emilia na labis nitong kinaiinggitan. Agad nakakalad ka rin ni Chona si Emilia pababa sa asawa. Heto! Itutulak ni Chona si Emilia sa ama. Ayun yung anak mo, ipakakasal mo kay Cedric na yon. Dagdag pa nito na ikinagulat ni Ramon. Nahibang ka na ba, Chona? Tugon ni Ramon habang hawak-hawak ang anak. Wala namang sinabi ang Cedric na yon nang mismong si Carmela na anak mo ay nais niyang pakasalan. Ang sabi lamang ay anak mong babae, hindi ba? At ang bastardang yan ay anak mo din naman. Pahayag ni Chona na susundan ng pagtawa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Emilia. Ikaw ay magpapanggap bilang si Carmela. Mapapapikit na lamang si Ramon. Pagpapahiwatig na ito ay pumapayag sa plano ng asawa. Iimpakin mo ang mga gamit mo bukas. May pupuntahan tayo. Yun lamang ang sinagot ng ama ni Emilia bago ito umakyat sa kwarto. Kinabukasan ay maagang umalis ang mag-ama upang pumunta sa asyenda ni Cedric. Isang mayamang lalaki ang tao na pakakasalan mo, Emilia. Mas makakabuti ito para sa'yo. Wika ni Ramon nang sila ay nasa loob ng sasakyan. Wala namang imik si Emilia. Labag sa kanyang kalooban ang biglaan na lamang pagpakasal sa taong hindi niya nakikilala. Subalit sa kabilang banda ay malaya na siya sa pagmamaltrato ng madrasta at kapatid. Mag-iingat ka, anak. Hindi inaasahan ni Emilia na marinig ang salitang anak sa ama bago ito umalis. Isang kasambahay ang lumapit kay Emilia upang tulungan ito sa kaniyang gamit na bitbit. Na isang maliit na supot lamang na ang laman ay ang ilang piraso ng lumang damit. Inihatid ni si Emilia sa loob na kaniyang tutuluyan. Laking gulat ni Emilia nang makita ang kwarto na napakalaki at puno ng mamahaling kagamitan. Napakalambot ng kama at mayroong bintanang tanaw ang malaking upuan. Dito ako matutulog? Takang tanong ni Emilia kay Lucy na siyang kaniyang magiging personal na alalay. Yun po ang ipinagtutos ni Don Cedric. Magalang ang sagot ni Lucy kaya't nailang si Emilia. Subalit naalala niya ang bili ng madrasta na magpanggap bilang tunay na anak. Salamat, maikling sagot ni Emilia. Tawagin niyo na lamang ako kung may kailangan kayo, binibining Carmela. Isinara na ni Lucy ang pinto matapos yun. Muling mauupo si Emilia sa kama at mangingiti sa lambot ng higaan. Malaya na ako, sambit ni Emilia. 3 araw na ang lumipas buhat nang dumating si Emilia sa asyenda ni Cedric. Subalit ni anino ng binata ay hindi pa nito nakikita. Nabanggit na ng kapatid nitong si Carmela na lumpo at pangit ang itsura ni Cedric. Ngunit hindi iyon alintana ni Emilia. Ang nais na Emilia ay makilala na si Cedric at magpasalamat dahil sa hindi matawarang maayos na pag-aalaga sa kanya ni Lucy.
Mahimbing na natutulog si Emilia nang pumasok si Cedric sa kanyang kwarto ng gabing iyon. Pinagmasdan ng binata ang mukha ng dalaga. Hindi maitatatwa na sadyang kaakit-akit, subalit ito ang anak ng pumatay sa kanyang lolo. Magigising si Emilia at dahan-dahang magmumulat ng mata. Masisilayan niya ang isang napakagwapong binatang nakatitig sa kanya. "Ginoo," tawag ni Emilia. Agad namang susunggaman ni Cedric si Emilia na labis na ikagugulat ng dalaga. "Paumanhin, Ginoo. Subalit ako ay bisita ni Don Cedric. Pinapunta ako dito ng aking ama." Mabilis na nagpaliwanag si Emilia habang ito ay nangangatog sa takot. Alam ko, ikaw ang binayad sa akin upang iligtas ang palugin yung kumpanya. Sumagot si Cedric na mababakas ang labis na galit. "Ikaw si Cedric?" Hindi makapaniwalang tanong ni Emilia. Ako nga, Pagtugon ni Cedric at agad itong maghuhubad ng kaniyang damit upang pagsamantalahan si Emilia. "Sandali lamang, Ginoo." Matataranta naman si Emilia at agad na aatras patungong sa ulo na ng kama. huwag mo sayangin ang oras ko, babae. Sigaw ni Cedric at hihilahin ang paa ni Emilia papalapit sa kaniya. Marahas itong huhubarin ng saplot ng dalaga hanggang sa tuluyang lumantad ang hubad ng katawan ng dalaga. Pakiusap, maawa ka sa akin. Hindi na napigilan ni Emilia ang maiyak at magmakaawa. Ngunit determinado ang binata na siya ay pagsamantalahan. Mapusok na pinaghahalikan ni Cedric ang labi at katawan ni Emilia. Huwag ka nang pumalag. Sigaw ni Cedric at mahigpit na hinawakan ng mga braso ng dalaga sa ulo na nito. Makikita ni Cedric ang labis na pangangatal ng dalaga at ang mga labi dumudugo dahil sa pagkagat nito ng mariin buhat ng matinding takot. Ang mga mata ni Emilia ay bakas din ng labis na pighati habang walang tigil ang pagluha. Mapapahinto si Cedric at makakaramdam ng awa sa dalaga. Bibitawan ni Cedric si Emilia at marahas itong itutulak palayo sa kanya at agad na tatayo. Muling isusuot nito ang damit niya at lalabas sa kwarto ng dalaga. Makailang ulit na pagtatangka ang gahasain ni Cedric si Emilia, subalit sa tuwing makikita niya ang takot at ang nagmamakaawang mga mata ng dalaga ay muli siyang makokonsensya at hindi iisa katuparan ang nais na paghihiganti. Madalas na nakatulala lamang si Emilia na siya namang labis na nakakaawaan ni Lucy. "Nais mo bang tumakas dito? Tutulungan mo ba ako, Lucy? Ano bang ginagawa mo kay Don Cedric? Bakit gano'n na lamang ang galit niya sa'yo? Mabait at matulungin si Don Cedric kaya't hindi ko maintindihan bakit kanya pinarurusahan. Hindi ko rin alam, Lucy. Ipinadala lamang ako ng aking ama dito." Naiiyak na si Emilia habang nagsasalita. "Mamayang hapon ay aalis ang kalahati ng mga kasambahay ng sabay-sabay. Maaari kang magpanggap at sumabay sa kanilang pag-alis." "Maraming salamat, Lucy. Ipangako mo na hindi ako madadamay dito." Yayakapin ni Emilia si Lucy dahil sa labis na pasasalamat. Kinahapunan ay isinakatuparan na ang napagplanuhang pagtakas. Nakatagpo o nakatago ang mukha ni Emilia gamit ang isang balabal habang ito ay sumasabay sa paglabas ng mga kasambahay. Mula sa entrada ng mansyon ay maglalakad ang mga ito patungo sa tarangkahan palabas sa asyenda. Hindi naman inaasahan na pauwi na si Cedric, lulan ng sasakyan. Sa kabila ng takip sa mukha ni Emilia ay makikilala pa din siya ni Cedric dahil sa postura ng katawan ng dalaga. Ihinto mo. Utos ni Cedric at bumaba sa kotse. "Magandang hapon, Don Cedric." Isa-isa namang nagyukuan ng mga kasabahay upang batiin si Cedric. Si Cedric naman ay hindi inaalis ang mata kay Emilia. Sumakay ka sa kotse, Carmela. Utos nito na labis na ikinagulat ng dalaga. Nagtingin na naman ang mga kasambahay kay Emilia at agad na bibigyan nito ng daan patungo sa kotse. Magdadalawang isip ang dalaga subalit agad siyang hahawakan ni Cedric ng mahigpit. Kakalad ka rin ni Cedric si Emilia pabalik sa kanyang kwarto at itutulak ito sa kama. Plano mo pa talaga akong takasan? Galit na wika ni Cedric at muli na namang marahas na huhubaran ng dalaga. "Patawad! Patawad! Patawad po!" Paulit-ulit na pagsamon Emilia. Mangingit-ngit ang mga ngipin ni Cedric sapagkat ang galit na nararamdaman niya
ay muli na namang mapapalitan ng pagkaawa sa dalaga. Lalabas muli si Cedric ng kwarto at ibabalibag ang pintuan. Ipinatawag ni Cedric si Lucy upang ito ay parusahan. Ipinagapos niya ito sa upuan upang latiguhin ng kaniyang tauhan. Madidinig ni Emilia ang hiyaw ni Lucy dahil sa sakit na dinadanas kaya agad itong tatakbo papunta sa bulwagan. Agad siyang luluhod sa harap ni Cedric upang magmakaawa. Pakiusap. Itigil mo na to doon, Cedric. Ako may kasalanan ng lahat. Ako na lamang saktan mo. Parang awa mo na. Pakawalan mo si Lucy. Nagtataka si Cedric dahil sa ipinapakitang ugali ni Emilia. Taliwas kasi sa deskripsyon na ibinigay sa kanya ng mga tauhan ng lahat ng mga ikinikilos ng dalaga. Sesenyasan ni Cedric ang mga tauhan upang pakawalan si Lucy. Binibining Carmela. Umiiyak na tawag ni Lucy kaya't agad natatakbo si Emilia upang yakapin ito. Maraming salamat doon, Cedric. Tinulungan ni Emilia si Lucy patungo sa kwarto nito. Nilapatan niya ng lunas ang mga natamo nitong sugat. Magpahinga ka na lamang, Lucy. Hindi mo na ako kailangan dalhin ng pagkain. Ako na lamang ang gagawa nun. Maririnig ni Cedric ang tinig ni Emilia habang siya ay nakatayo sa labas ng pinto. Papasok siya sa kwarto na ikagugulat ng dalawa. Don Cedric! Nakatingin si Cedric sa dalawa na labis pa rin ng pagtataka. Pabalik na ako sa kwarto at gagawin ko ang lahat ng nais nyo. Pakiusap, hayaan nyo na lamang na magpahinga si Lucy dito. Mabilis na lalabas si Emilia at susunod naman kay Cedric. Maghuhubad si Emilia ng kanyang damit pagpasok nila sa kwarto at mahihiga sa kama upang hayaan si Cedric na gawin ang gusto niya sa kanya. Nakapikit lamang ang dalaga habang nanginginig ang katawan at naghihintay na saktan siya ni Cedric. Palalampasin ko ang ginawa mo ngayon. Subalit kapag inulit mo pa to, higit pa dun ang gagawin ko. Lalabas si Cedric matapos bitiwan ang mga salitang yon. Hihilahin naman ni Emilia ang kumot upang takpan ang hubad na katawan. Labis ang pagtataka sa ikinilos ng binata. Lumipas ang 1 linggo na hindi nakikita ni Emilia si Cedric kaya't maiisipan niyang lumabas ng kaniyang kwarto. Ang lahat ay abala sapagkat isang piging ang magaganap sa bulwagan. Binibining Carmela, may kailangan po ba kayo? Magalang na tanong ni Lucy. Anong meron dito? Ngayon po kasi ang araw ng pasasalamat sa magandang ani kaya't nag-utos si Don Cedric na magkaroon ng piging para sa lahat. Hindi makapaniwala si Emilia sa narinig na kabaitan ni Cedric. Hindi niya akalain na ang isang tulad nitong malupit at mayaman ay magkakaroon ng pagpapahalaga sa kaniyang mga tauhan. Mula sa bulwagan ay makikita ni Emilia ang isang matanda na hirap sa pagbitbit ng isang bayong na may lamang mga gulay. Agad na lalapit si Emilia upang ito ay tulungan. Makikita naman ito ni Cedric mula sa itaas na palapag at muling mapapaisip at kakausapin ang kanang kamay na si Warren. Nakakatiyak ka ba na anak ni Ramon ng babaeng yan? Ayon sa investigasyon nag-iisa lamang ang anak ni Ramon Montemayor. At yun ay yung dalagang nagngangalang Carmela. Ngunit bakit ganyan ang ugali niya? Hindi siya matapobre katulad ng deskripsyon ninyo. Ipinasailalim ko sa DNA test ang mga basong ininuman nila nung sila ay unang dumating dito sa asyenda. At 100% si Ramon ang ama ng babaeng yun. Ulitin mong investigasyon. Marahil may nililihim pa ang walang hiyang Ramon na yan. Masusunod Don Cedric. Agad kong ipapaalam sa inyo ang malalaman ko. Matapos noon ay agad na aalis si Warren upang gawin ang kaniyang trabaho. Kinagabihan ay may inihandang bolang apoy sa gitna ng salo-salo. Isang mahabang lamesa ang nakalatag upang dito pagsaluhan ng pagkain. Hindi maalis sa mga mata ni Emilia ang labis na pagkamangha sa kaganapan. Habang si Cedric naman ay napansin ang lumang damit na suot ng dalaga na para bang hindi ito isang anak mayaman. Ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na mamasdan ng dalaga sapagkat ngayon lamang din ito lumabas ng kwarto. Buong akala ni Cedric ay hindi nais ng dalaga na makisalamuha sa mga trabahador o kasambahay dahil sa mata pobre ito ayon sa mga ulat ng tauhan. Kaya't mas pinipiling magkulong lamang sa kwarto. Binibining Carmela, halina po tayo sumayaw. Paanyaya ng mga trabahador habang bumubuo ng paikot na kurbada sa bolang apoy.
Magdadalawang isip si Emilia subalit hihilahin siya ni Lucy kasama ang ibang mga kababaihan at makikipagsayaw sa mga kalalakihan. Hindi ito magugustuhan ni Cedric at agad tatawagin si Emilia. Carmela! Sigaw nito na nagpatigil sa kasiyahan. Agad namang susunod si Emilia at tatakbo patungo kay Cedric. Paumanhin, nakayokong tugon nito at babalik na sa kanyang kwarto. Sa takot na muling sakta ni Cedric si Lucy o kahit sinong kaniyang nakasalamuha ay muli niyang huhubarin ang lahat ng kaniyang saplot bago hihiga sa kama. Nakapikit lamang si Emilia habang inaantay ang susunod na gagawin ni Cedric. Sa kauna-unahang pagkakataon ay marahang hahalikan ni Cedric si Emilia. Labis naman itong ipagtataka ng dalaga subalit maiisip niyang marahil ay masaya lamang ito dahil sa magandang ani. Hahaplusin ni Cedric ang pisngi ni Emilia at magsasalita sa gitna ng kanilang mga labi matapos itong halikan. Totoo bang Carmela ang pangalan mo? Oo, Don Cedric. Carmel ang pangalan ko at anak ako ni Ramon. Matataranta si Emilia at ipipilit na siya si Carmela. Ngulit, patitigilin agad siya ni Cedric matapos marinig ang pangalan ng kaaway. Tama na! Matapos sumigaw ay lalabas na ito ng kwarto ni Emilia. Labis na takot ang muling nararamdaman ni Emilia nang mapagtantong naghihinala na si Cedric. Ayaw na sana niyang bumalik pa sa madrasta subalit nakakatiyak siyang palalayasin siya ng binata o kaya na may labis na sasaktan oras na malaman ang katotohanan. Nangangatal na napaupo ang dalaga at hindi nakatulog sa magdamag. Nagimbal si Cedric nang malamang tama ang kaniyang hinala mula kay Warren, nakababalik lamang makalipas ang 2 araw. Hindi si Carmela na anak ni Don Ramon ang babaeng narito, kundi anak nito sa labas na nagngangalang Emilia. Pahayag ni Warren. Gayunpaman, ay anak pa rin siya ni Ramon. Subalit ang dalagang iyon ay 19 na taong minaltrato sa kanilang mansyon. Itinago ang kaniyang pagkatao at ginawang alila. Ano? Anak mula sa isang kasambahay si Emilia na ginahasa ni Don Ramon na agad pumanaw matapos manganak. Nagpatuloy si Warren sa kaniyang pag-uulat ngunit hindi na ito iniintindi ni Cedric. Mabilis natatayo si Cedric at pupuntahan ang kwarto ni Emilia. Madadatnan niya si Emilia na nakadungaw sa bintana habang pinapanood ang liwanag ng buwan. Samantalang magugulat naman ang dalaga sa pagdating ni Cedric. Don Cedric, agad na nangangatal si Emilia sa takot katulad ng parati nitong nararamdaman tuwing papasok si Cedric sa kaniyang kwarto. Ikaw ba talaga si Carmela? Muling tanong ni Cedric na baka sa mukha na alam na nito ang katotohanan. Mapapaluhod si Emilia na halos idikit ang mukha sa sahig. Patawarin niyo ako sa aking pagpapanggap, Don Cedric. Patawad. Patawad. Pagsusumamo ni Emilia. Subalit luluhod din si Cedric upang maabot ang dalaga at iaangat ang ulo nito. Emilia. Emilia ang pangalan mo, tama ba? Dahan-dahan namang tatango ang dalaga sabay sa pagpatak ng mga luha nito habang patuloy ang paginginig sa takot. Hindi naman mapipigilan ni Cedric na hagka ng mga labi ng dalaga. Isang marahan at mainit na halik ang ibibigay nito kay Emilia habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Patuloy sila sa kanilang paghahalikan hanggang sa itatayo ni Cedric sa Emilia upang ihiga sa kama. Ito ang mag-aalis ng saplot ng dalaga bago muling hagkan ang mga labi nito. Hindi may paliwanag ni Emilia ang kakaibang sensasyong nararamdaman habang patuloy sa marahang paghalik ng binata. Banayad na hinaplos ni Cedric ang mga dibdib ng dalaga bago ito ang kinin ng kaniyang mga labi. Isang ungol ang papakawalan ni Emilia. Hanggang sa ang mga labi ni Cedric ay bumababa sa kaniyang pagkababae. Cedric! Muling uungol si Emilia at mapapaliyad ang kaniyang katawan. Mapapakapit rin siya sa buhok ni Cedric habang ito ay patuloy sa pagpapaligaya sa kaniya. Cedric! Maisisigaw ni Emilia ang pangalan ng binata matapos nitong marating ang labis na kaligayahan. Emilia. Muli namang babalik si Cedric sa mga labi ng dalaga. Magkakatinigan ng dalawa kaya't hindi may iwasang haplusin ni Emilia ang mukha ng binata. Hahalikan naman ni Cedric ang mga palad ng dalaga. Kumapit ka sa akin ng mahigpit, Emilia. Malat na wika ni Cedric habang ito ay naghahanda sa pang-angkin sa dalaga.
Marahani ang ipapasok ang kaniyang pagkalalaki at dahan-dahang iinlayog sa ibabaw ng dalaga. Hindi inaalis nila Cedric at Emilia ang mga mata sa isa't isa habang sila ay nagnanaig. Matapos ang hindi maipaliwanag na gabi para kay Emilia ay hihilahin nito ang kumot upang tumalikod. Pipigilan naman siya ni Cedric at yayakapin siya nito ng mahigpit. Don Cedric? Takang tanong ni Emilia. Tulungan mo ako. Ito ang unang lumabas sa bibig ng binata. Anong ibig mong sabihin? Katulad mo. Malaki ang kasalanan sa akin ng iyong ama. Umanib ka sa akin. At tayo maghihiganti para pagbayaran nila ang kanilang mga kasamaan. Subalit, wala akong kakayahan. Magtulungan tayo, Emilia. Ipaghiganti mo ang ginawa nila sa iyong pang-aapi. Patuloy na pipilitin ni Cedric si Emilia na pumayag sa pag-aanib nila para sa paghihiganti sa pamilya ni Don Ramon. Hindi ko alam kung makakatulong ako sa iyo, Don Cedric, subalit ipinapangako kong gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Lilitaw ang mga ngiti sa labi ni Cedric matapos marinig ang pahayag o pagpayag ni Emilia. Hindi naman maiwasan, nahahangaan ito ng dalaga. Cedric, gusto ko magsimula ka sa pagtawag mo sa pangalan ko. Nakangiti pa rin saad ni Cedric bago halikan sa noo si Emilia ng matagal. Muling magkakaroon ng kakaibang pakaramdam si Emilia sa halik na iyon ni Cedric. Kapanatagan at kaligtasan ang namumutawi sa kaniyang puso habang nasa bisig ng binata. Kinaumagahan ay magugulat si Lucy na makitang sabay na lalabas mula sa banyo sila Emilia at Cedric na katatapos lamang maligo. Mga nakatapis lamang ang mga ito kaya't agad ilalapag ni Lucy ang pagkain sa kama. Paumanhin doon, Cedric. Binibining Emilia, aalis na po ako agad. Agad natatahakin ni Lucy ang pinto at ikakandado ito. Mapapatawa naman si Cedric habang pinupunasan ng kanyang buhok. Anong nakakatawa, Cedric? Yung mukha kasi ni Lucy ay parang nakakita ng multo. Mukha ba akong multo, Emilia? Isang napakagwapong multo. Sa unang pagkakataon ay masisilayan ni Cedric ang pagtawa ni Emilia at ang mga matatamis ng ngiti nito. Matutulala ito habang nakaupo sa kama. Walang ano-ano hihilahin niya ang dalaga upang kumandong sa kanyang hita. Cedric! Magugulat si Emilia ngunit bago muling makapagsalita ay angkin na muli ng binata ang mga labi niya. Masuyo na naman siya nitong hinahalikan hanggang sa ipulupot ni Emilia ang mga kamay sa leeg ng binata. Huwag ka susuko, Emilia. Huwag tayong titigil hanggat hindi bumabagsak ang pamilyang yun. Mga katagang binitawan ni Cedric matapos halikan si Emilia at hapulusin yung pisngi nito. Yayakapin naman ni Emilia si Cedric na ikagugulat ng binata sapagkat ito ang unang beses ng pagpapakita ng nararamdaman ng dalaga. Oo, Cedric. Gagawin ko ang lahat upang tulungan ka. Taliwas sa nais ni Cedric, wala sa isipan ni Emilia ang maghiganti. Ang tanging ninanais lamang ng dalaga ay masuklian ang kabutihan na ipinapakita nito sa kanya ngayon. Kukuha si Cedric ng personal na magtuturo kay Emilia ng mga bagay na dapat nitong matutunan upang maging isang lehitimong mayaman. Bibili siya ng mga mamahaling alahas at magagarang damit para kay Emilia. Isinusukat ni Emilia ang mga damit sa kanyang kwarto, katulong ang mga alalay at ang personal nitong tagapangalaga. Habang si Cedric naman ay mauupo sa kama upang isa-isang tingnan ang mga damit na babagay kay Emilia. Haharap si Emilia kay Cedric suot ang unang damit na kaniyang pinili. Muling matutulala ang binata dahil sa labis na kagandahan ng dalaga. Animoy isang prinsesa ang nakatayo sa kaniyang harapan. Magsilabas kayo lahat. Maring utos na Cedric kaya't kumaripas ng kilos ang mga alalay. Makakaramdam naman ng takot sa Emilia. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, Cedric? Uubarin ko na ba ang damit nito? Tatanggalin ni Emilia ang pagkakatali ng damit sa likod niya subalit pipigilan siya ni Cedric at kakargahin upang paupuin sa lamesa. Napakaganda mo, Emilia. Hindi may kakailang nahuhumaling ng gusto si Cedric sa dalaga. Banayad nitong hahalikan ng mga labi ni Emilia habang hinahagod ang leeg nito ng kaniyang palad. Nais mo bang mag-ikot sa asyenda? Akala ni Emilia ay muling mauuwi sa pagtatalik ang kilos na iyon ng binata kaya't nagulat siya nang bigla na lamang hawakan ni Cedric ang kaniyang kamay at sila ay lumabas ng kaniyang kwarto. Ihanda ang kabayo.
Utos ni Cedric sa isa sa mga tauhan na agad kukunin ng paboritong kabayo na si Malboro. Isang kulay itim na kabayo ang makikita ni Emilia. Halika, Emilia. Ilalahad ni Cedric ang kamay upang lumapit sa Emilia. Ngunit Cedric, Huwag kang matakot. Mabait at mahamong kabayo si Malboro. hawakan ni Cedric ang kamay ni Emilia upang haplusin ang buhok ng kabayo. Mangingiti naman ang dalaga dahil maamo nga ito tulad ng sinabi ni Cedric. Kakargahin ni Cedric sa Emilia upang maupo sa kabayo. Tsaka siya susunod sa tabi nito. Handa ka na ba? Tatango si Emilia kaya't magsisimula na si Cedric sa pagmando sa kabayo. Ililibot ni Cedric si Emilia sa buong hasyenda. Hindi naman magkamayaw ang mga trabahador sa pagpuri sa dalawa. Tuwang-tuwa ang lahat sapagkat bagay na bagay si Emilia sa kaniyang among si Don Cedric. Mararating nila ang isang burol na may nakatayong isang napakalaking puno ng nara. Cedric, maaari ba tayong huminto dito? Oo naman, Emilia. Itatali ni Cedric si Malboro sa isang puno bago sila umakyat sa burol. Napakaganda dito, Cedric. Napakasariwa ng hangin. Tingnan mo ang mga ulap. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ni Emilia na makita ang liwanag ng mundo. Sa 19 na taong pagkakakulong niya sa loob ng mansyon, ngayong lamang niya naranasan ng ganito. Mapipikit sa Emilia at lalanghapin ang sariwang hangin. Iyayakapin naman siya ni Cedric mula sa likuran at hahalikan ng kaniyang leeg. Lahat ng natatanong mo, Emilia, ay magiging iyo. Kung papayag kang magpakasal sa akin. Bulong ni Cedric na ikinabahala ni Emilia. Hindi ba't malaki ang kasalanan ng aking ama sa'yo? Hindi ako nababagay. Agad na pipigilan ni Cedric si Emilia sa pagsasalita. Ibang usapan ng iyong ama. Mapabakas ang biglang pagbabago sa tono ng boss nito na siyang ikatatahimik ng dalawa. Hanggang sa sila ay bumalik na sa asyenda. Mabilis na lilipas ang 2 taon at makikita ang malaking pagbabago kay Emilia. Sa kilos, pananamit at maging sa pananalita ay mababanaag ang isang sopistikadang binibini. Kumusta, Cedric? Agad na sinalubong ni Emilia si Cedric sa pintuan nang pumasok ito sa kaniyang kwarto. Yayapusin bigla ni Emilia si Cedric at ito ang unang hahalik sa binata. Mapapangiti naman si Cedric at bubuhatin si Emilia. Ilalagay nito ang mga binti ng dalaga sa kaniyang baywang. Marubdob na nagmahalikan ang dalawa hanggang sa sila ay mahihiga sa kama. Muling magnanaig ang kanilang mga katawan at pagsasaluhan ang lihim na espesyal na nararamdaman para sa isa't isa. Hahalikan ni Cedric sa Emilia habang ito ay natutulog at bubulong sa tenga ng dalaga. Mahal kita, Emilia. Nakakatulog na din si Cedric subalit si Emilia ay mapapaisip sa sinabi ng binata. Anong ibig sabihin ng pagmamahal? Tanong ni Emilia sa sarili bago tuluyan na ring nakatulog. Dadalo sila Cedric at Emilia sa isang pagtitipon ng mga mayayaman. Mapupuno ang piging ng mga nagkikinangang mga ginto at nagagandahang mamahaling kasuotan. Iba't ibang kilalang angkan ang makikita sa bulwagan. Mababaling ang atensyon ng lahat sa pagpasok nila Cedric at Emilia. Suot ni Emilia ang isang eleganteng kulay rosas na gown na siyang magiging antraksyon ng gabing iyon. Maging ang gintong hikaw na may malaking diamante na terno sa kaniyang kwintas at singsing. Ating bigyan ng masigabong palakpakan si Don Cedric El Solano Salvatore. Lalapit na si Cedric habang nakakapit si Emilia sa kaniyang braso. Magsisimula na naman ang bulungan ng mga bisita. Siya ba si Don Cedric? Akala ko ba isang lumpong lalaki at pangit ang itsura nito? Napakakisig na binata. Sino naman ang babaeng kasama niya? Patuloy ang haka-haka ng madla hanggang sa ibigay ang mikropono kay Cedric. Nais ko ipakilala sa inyo ang aking kasintahan na siyang aking ding magiging kabiyak, Emilia Montemayor. Lalo pang umugong ang bulungan matapos ipakilala si Emilia ni Cedric. Ang lahat ng bisita ay bumaling sa kinauupuan ng pamilya ni Don Ramon. Isang Montemayor? Kaano-ano niya si Don Ramon? Imposibleng anak ito ni Doña Chona. Napakagandang binibini ang Montemayor na to. Malayong malayo sa itsura ni Carmela. Hindi maipinta ang mukha ni Chona, maging ang anak na si Carmela dahil sa labis na pagtataka. Habang mababakas naman ang pagkabigla sa mukha ni Don Ramon. Lalapitan ni Chona si Emilia at kukumprontahin ito. Kahit gaano pa kamahal ang iyong kasuotan,
ay hindi pa rin maikakaila na isa kang alila. Bakit? Hindi mo tingnan ang iyong itsura? Madrasta? Hindi ba't mas mukha kang alila kaysa sa akin? Nagtinginan ng lahat ng marinig si Emilia. Sasabat naman agad si Carmela. Hoy Emilia, damit lamang ang nagbago sa'yo sapagkat isa ka pa ring basura. Carmela! Aawati ni Don Ramon ang anak. Hindi ba't kayo ang mga basura? Emilia! Si Emilia naman ang aawati ni Don Ramon na mamabanaag ang galit sa mukha. Mali ba ako sa aking sinabi, Papa? Basura ang iyong kahahantungan. Oras na bumagsak ang ipinagmamalaki niyong kaawa-awang kumpanya. Magtatangkang sampalan ni Chona si Emilia subalit agad na darating si Cedric at hahawakan ng mahigpit ang braso nito. Anong karapatan mo saktan ng aking kasintahan? Agad nahahawiin ni Cedric ang kamay ni Chona palayo kay Emilia. Ipupulupot din niya ang kamay sa baywang ng dalaga. Hahaplusin naman ni Emilia ang dibdib ni Cedric habang muling nagsasalita. Mahal ko, bakit pa narito ang mga hampas lupang yan? Hindi ba't hindi sila nababagay sa okasyon na to? Huwag ka mag-alala, mahal ko. Sapagkat ngayon ay pinuputol ko na ang pakikipagsosyo sa talunan na si Don Ramon. Muling naglakihan ang mga mata ng nakikiosyoso. Mukhang pupulutin na sa kangkungan ng mayaman. Hindi pala, ang mayabang na si Don Ramon. Nagsimulang magtawanan ng mga osisero. Mabilis na aalis ang buong pamilya ni Don Ramon. Pagpapayaran mong lahat ng to, Emilia. Hihintayin kita, aking madrasta. Hamon ni Emilia sabay suot ng itim, mapang-alipusta tulad ng parating ibinibigay sa kanya ni Chona noon. Magsisimulang maging miserable ang buhay ni Don Ramon at ang asawa at anak nito. Unti-unting mawawala ang mga kayamanan nito, maging ang mga kasambahay. Kaya't si Chona ang mapipilitan na kumilos. Naglalaba, nagluluto, maging ang paglilinis ng bahay ang kanyang ginagawa. Ang mga mararangyang damit ay napalitan ng mga basahang katulad ng isinusuot ni Emilia. Ipapakita naman ni Cedric ang mga larawan ng kalunos-lunos na itsura ng pamilya ni Emilia. Hindi pa ako tapos, Emilia. Kukunin ko din ang mansyon upang tuluyan silang manirahan sa kalsada na parang mga basang sisiyo. Kitang-kita ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Cedric. Binabati kita, Cedric. Lumapit si Emilia at siya namang biglang paghalik ni Cedric sa mga labi ng dalaga. Maraming salamat, mahal ko. Lingid sa kaalaman ni Cedric ay itatago ni Emilia ang larawan ng amang nakayoko. Bakas ang labis na kalungkutan. Tinitigan ni Emilia ang larawan habang siya ay mag-isa na lamang sa kaniyang kwarto. Naalala niya ang ganong ding mukha ng ama nang minsang siya ay naospital dahil sa labis na pambubugbog ni Chona at pagtulak nito sa kanya sa hagdan ng mansyon. Magdamag siyang binantayan ng ama ng mga panahong yun. Alam din ni Emilia na ang ama ang nag-iiwan ng regalo sa ilalim ng kaniyang kama tuwing sasapit ang kaniyang kaarawan. Hindi man naging perpektong ama ay nararamdaman niyang mahalaga din siya para dito. Bigla na lamang papasok sa Cedric kaya't mabilis niyang itatago ang larawan sa kaniyang tukador. May problema ba, mahal ko? Nagtatakang tanong ni Cedric nang mapansin ang mga luha ni Emilia. Bakit ka umiiyak, Emilia? Lalapit si Cedric at agad nakahaplusin ang mukha ng dalaga. Magtataka naman si Emilia dahil hindi niya namalayan na siya pala ay umiiyak. Muli siyang tatanungin ni Cedric. Emilia? Wala naman, Cedric. Mapipilitang ngumiti ang dalaga subalit patuloy ang pagpatak ng mga luha nito. Hindi mapipigilan ni Cedric ang yakapin ng dalaga. Iniisip nitong marahil ay dulot ng labis na kagalakan ng mga luha ni Emilia sapagkat nakamit na nito ang hustisyang nararapat para sa kanya. Masuyong hinalikan ni Cedric ang mga labi ni Emilia hanggang sila ay muling magtalik. Kinabukasan ay pumunta sila Cedric at Emilia sa mansyon ni Don Ramon kasama ang mga tauhan upang puwersahang paalisin ang mag-anak. Subalit tutol si Chona at manlalaban nito. Amin ang mansyon na to! Lumayas na kayo dito. Bago ko pa kayo ipakaladkad. Hoy Emilia, wala kang utang na loob? Ang mga magulang ko ang nagpalaki sa'yo at ganito ay gaganti mo? Magagalit din si Carmela at agad nahihilahin si Emilia. Bitawan mo si Emilia! Muling tutulungan ni Cedric si Emilia at itutulak palayo si Carmela. Nagmamakaawa ko sa'yo, Cedric. Huwag ang mansyon na to. Magugulat si Chona na marinig ang asawang nagmamakaawa sa unang pagkakataon kaya lalo itong nagagalit.
Para namang may kung anong tumusok sa puso ni Emilia sa pagmamakaawa na iyon ng ama at mananatiling tahimik. Napakawalang kwenta mo talaga, Ramon. Papayag kang maging talunan ng bastarda mo? Walang hiya ka, Emilia! Sisigaw na naman si Carmela habang nakasalampak sa sahig. Kayong mga walang kwenta. Nararapat lamang sa inyo ang magdusa. Natitiyak ko matatahimik na ang aking lolo ngayon. Habang pinapanood ko, Ramon Montemayor. Sino ang tinutukoy mo? Nagtataka si Don Ramon dahil hindi nito maalala ang taong sinasabi ni Cedric. Vicente de la Cruz. Ang taong inagawan mo ng asawa. Ninakawan at nagpatiwakal sa iyong harapan. Nanginginig sa galit si Cedric habang inaalala ang kaniyang nasaksihan noong siya ay bata pa. Isang kawani ng kumpanya si Ramon ng matandang si Vicente de la Cruz na nagkaroon ng asawang halos kalahati ang agwat ng edad sa kanya. Inakit at nilinlang ni Ramon ang asawa ni Vicente dahil sa hindi matanggap ng matanda nang mahuli ang pagtataksil ng dalawa sa akto ay nagbaril ito sa sarili. Si Cedric na 7 taon pa lamang ay malapit sa kanyang lolong Vicente at naroon ang araw na iyon na nagtatago sa likod ng estante. Nakita niya kung paanong iniayos pa ni Ramon ang bangkay ng kanyang lolo upang ito ay magmukhang aksidente. Tumatak yun sa isipan ni Cedric at isinumpang ipaghihiganti ang lolo balang araw. Wala kaming kinalaman sa kasalanan ng demonyong yan. Bakit kailangan mo kaming idamay ng anak ko? Galit na haharapin ni Chona si Cedric. Subalit, agad itong sasakali ng binata. Mama! Bitawan mo ang mama ko! Mapapakagat lang ng labi si Emilia habang pinapanood ang mga pangyayari. Para sa 19 na taon na pagpapahirap niyo kay Emilia. Si Emilia lang ang tanging kasalanan lamang ay naging anak ng hayop na si Ramon. Matapos gahasain ang kanyang ina. Galit na galit din si Cedric at lalong hinihigpitan ang pagkakasakal kay Chona. Dahan-dahan namang tutulo ang mga luha ni Emilia. Matitigil ang lahat dahil sa pagbagsak ni Don Ramon sa sahig habang hawak-hawak ang kaniyang dibdib. Papa! Magugulat si Cedric sa pagtakbo ni Emilia patungo sa ama. Papa! Papa! Paulit-ulit na tawag ni Emilia. Lalapit naman si Carmela at itutulak sa Emilia. Bitawan mo ang papa ko! Tatanggalin na rin ni Cedric ang pagkakasakal kay Chona upang lapitan si Emilia. Emilia! Papa, ang papa ko, Cedric. Mapapagtanto ni Cedric na nagkamali siya ng iniisip patungkol sa pag-iyak ni Emilia. Ang mga luha ng dalaga ay para sa amang kaniyang kinahahabagan. Dalhin siya sa ospital! Walang magagawa si Cedric kundi ang tulungan ng kaaway para kay Emilia. Subalit hindi nito magawang pumasok sa loob ng ospital at nananatili lamang sa loob ng kotse. May iwan si Emilia kasama ang madrasta at kapatid habang inaantay ang paglabas ng doktor. Hayop kang babae ka? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Kahit kailan ay salot ka talaga. Galit na galit pa rin si Chona at pinaghahampa si Emilia. Hindi naman papalag si Emilia at hahayaan lamang ang madrasta na muli siyang saktan. Lalabas na rin ang doktor at ihahayag na inatake sa puso si Don Ramon at naparalisado ang kalahating katawan nito. Lumayas ka! Hindi ka kailangan dito! Si Carmela naman ang sumampal at sinabunutan si Emilia bago ito ipagtulakan palabas. Agad sasalubungin ni Cedric si Emilia. Emilia! Yayakapin ni Emilia si Cedric ng mahigpit. Walang kahit na anong lalabas sa bibig ng dalaga habang sila ay nasa kotse. Tanging ang naghihinagpis ng mga mata lamang ang maaninag sa kaniyang muka. Pag-uwi sa asyenda ay didiretso si Emilia sa kanyang kwarto nang wala pa ring imig. Susunod naman si Cedric at tatabi sa dalaga. Emilia! Nakamit mo lang ninanais mo, Cedric. Bumagsak na si Don Ramon. Siguro ay panahon na para bumalik na ako sa aking ama. Anong sinasabi mo, Emilia? Nananalaytay pa rin ang dugo ko. Sa dugo ng taong labis kong kinasusuklaman. Anak din ako ni Don Ramon. Subalit iba ka, Emilia. Mahal kita. Hindi ba't magpapakasal pa tayo? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Paano kita mamahalin, Cedric? Ni hindi ko alam ang kahulugan ng pagmamahal. Muling papatak ang mga luha ni Emilia. Hahawakan ni Cedric ang kaniyang mga braso. Hindi mo ba ako iniisip?
Sa tuwing aalis ako at mawawala ng 3 hanggang 4 na araw, hindi mo ba ako hinahanap, Emilia? Hindi ka ba nakakaramdam ng pag-aalala sa akin sa tuwing ako'y uuwi ng pagod? Napapayo ko si Emilia habang patuloy sa pagsasalita si Cedric ng kaniyang saloobin. Ang mga yakap ko, ang mga halik ko, baliwala lang ba lahat yun sa'yo? Para lang naman yun sa iyong paghihiganti, hindi ba? Ginamit mo naman ako para magtagumpay ka. Ano? Hihigpit ang pagkahawak ni Cedric sa braso ni Emilia. Cedric, nasasaktan ako. Pilit nakakawala si Emilia. Ganun bang tingin mo sa akin, Emilia? Bigla na lamang napalitan ng galit ang kaniyang paghihinagpis. Bibitawan ni Cedric si Emilia at tatayo mula sa pagkakaupo nito sa tabi ng dalaga. Gawin mo ang gusto mo. Yan lamang ang muling sinabi at huling sinabi ni Cedric bago ito lumabas sa kwarto at papabalibag na isinara ang pintuan. Kinabukasan ay nagdesisyon si Emilia na umalis na sa asyenda upang umuwi sa ama. Mag-iiwan ito ng liham para kay Cedric na nooy wala sapagkat nasa kanyang ibang negosyo. Mapapansin naman agad ni Cedric ang liham na agad na dumiretso sa kanyang kwarto matapos malaman ang pag-alis ni Emilia. Nakasanayan na kasi ni Cedric na sa kwarto ni Emilia, unang pupunta tuwing siya ay uuwi at sasalubungin naman siya ng mga matatamis na ngiti ng dalaga. Mauupo siya sa kama habang binabasa ang liham. Cedric, humihingi ako ng paumanhin sa mga nabitawan kong salita sa iyo. Patawarin mo sana ako kung nasaktan ko ang iyong damdamin. Subalit nais ko lamang ipaalam sa iyo na ang buong buhay ko ay puno ng paghihirap at pagdurusa dahil sa aking madrasta. Ngunit ang aking ama ay naghihirap ngayon at hindi kaya ng kalooban ko na iwan na lamang siya ng ganun. Cedric, patawad kung hindi ako sigurado kung pagmamahal nga ba ang nararamdaman ko para sa iyo. Subalit tama ka sa mga sinabi mong iniisip kita palagi. Nag-aalala ko para sa iyo. Maging ang mga yakap at halik mo ay sadyang napakahalaga sa akin. Sa piling mo lamang, ako nakaramdam ng ginhawa at labis na kaligayahan. Ngunit, hindi ako ang karapat-dapat para sa iyo. Isa kang napakabuting tao at hangad ko na maging masaya ka na sa iyong buhay. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo. Hinding-hindi kita kailanman malilimutan. Paalam, Emilia. Mapapakagat ng labis si Cedric sa labis na puot sa sarili. Mabilis itong tatayo upang muling sumakay sa kotse. Sa mansyon ni Ramon. Agad na susunod ang tauhan ni Cedric upang magpunta sa bahay ni Don Ramon. Mapapansin ni Cedric ang mga pagkakagulo ng mga tao hindi kalayuan sa mansyon na siyang dahilan ng mabagal na pag-usad ng sasakyan. Ano bang meron dun? Lalabas ang tauhan ni Cedric upang makiosyoso subalit mabilis itong babalik sa kotse. Don Cedric, si Binibining Emilia po ay nasagasaan. Humahagos na ang sabi ng tauhan. Ano? Parang binuhos ng malamig na tubig si Cedric at agad natatakbo papunta kay Emilia. Itatakbo si Emilia sa ospital upang gamutin ang naging pinsala nito sa ulo. Halos maiiyak na si Cedric sa labis na pag-aalala. Sinisisi ang sarili na kung pinigilan lamang sana niya itong umalis at hindi binatawan ng mga salitang nakasakit sa dalaga. Sana ay hindi na lamang niya ito dinamay sa kaniyang paghihiganti. Ang mahal kong Emilia. Mahal ko. Patawarin mo ko. Patuloy sa paghihinagpi si Cedric hanggang sa lumabas ang doktor. Kumusta siya? Wala namang malalang pinsala ang pasyente. Ligtas na ito at nagkamalay na din siya, Don Cedric. Nakahinga ng maluwag si Cedric at agad papasok sa kwarto. Magugulat naman si Emilia sa pagdating na iyon ni Cedric at nagtatakang nakatitig sa binata. Emilia. Baka sa mukha ni Cedric, ang labis na tuwa na makita siya. Subalit magbabago ito nang magsalita si Emilia. Ginoo, sino po kayo? Nasaan po ang aking papa? Nagimbal si Cedric sa binitawang salita ni Emilia at na mapapatingin sa doktor. Iha, naalala mo bang iyong pangalan? Ako po si Emilia. Anak po ko ni Don Ramon. Asan po ang aking papa? Hindi mo ba nakikilala ang ginong ito? Tumingin si Emilia kay Cedric. Hindi ko po siya kilala. Wala po akong kilalang Ginoo maliban sa aking ama. Lalabas naman ng doktor kasama si Cedric.
Sa aking palagay ay nagkaroon ng pansamantalang amnesia ang pasyente, Don Cedric. Tanging kamag-anak lamang ang naalala niya. Dahil sa aksidente ay makikiusap si Emilia na siya ay uuwi ni Cedric sa mansyon ni Don Ramon. Wala namang magagawa si Cedric at susundin nito sapagkat wala ngang maalala ang dalaga patungkol sa kanya. Makikita ang takot sa dalaga habang papasok sila sa mansyon. Ngunit unti-unting magbabago ang mukha niya nang makita na wala na ang mga mararangyang kagamitan. Lalo pa siyang magigimbal ng matanaw ang ama na nakasakay sa silyang di gulong. Papa? Agad natatakbo si Emilia sa ama. Ano pong nangyari sa inyo? Magtataka si Chonak at Carmela sa ikinikilos ni Emilia. Nagkaroon ng amnesia sa Emilia at nais niyang bumalik sa'yo. Mababakas ang pilit na itinatagong galit ni Cedric habang kausap si Don Ramon. Nakangiwi ito kaya't mahirap magsalita at paralisado rin ang kamay. Lihim namang mangingiti si Chona dahil sa pangyayaring ito. Mabuti naman at nakabalik ka na, Emilia. Marami kang gagawin na naiwan dito sa bahay. Titingnan na masama ni Cedric si Chona sa pahayag na yun at handa na sanang saktan ito ngunit nagsalita sa Emilia. Opo, maglilinis na po ako. Nakayokong takot na tugon ni Emilia at pupunta na sa kusina subalit mabilis siyang pipigilan ni Cedric. Ginoo, magugulat naman si Emilia at ito ang lalong magpapasaya kay Chona dahil napagtanto niyang hindi naalala ni Emilia si Cedric. Mukhang hindi ka naalala ni Emilia doon, Cedric. Hahayaan mo bang alipinin at parusahan kung muli ang anak sa labas ni Ramon? Lalong magkukuyom sa galit si Cedric dahil sa pagbabanta ni Chona habang tinitignan si Emilia na nanginginig sa takot. Warren, ibalik mo ang lahat ng kayamanan ni Ramon. Subalit Don Cedric, gawin mo na lamang ang pinag-uutos ko. Masusunod kung ganun. Emilia, ipasok mo muna sa kwarto ang iyong ama. Baling ni Cedric kay Emilia na litong nito sa pangyayari lalo na't marahang hinahaplos ng binata ang kaniyang mukha. Susunod naman siya at iiwan sila Cedric at ang kaniyang madrasta. Binabalaan kita. Oras na saktan mo si Emilia. Sisiguraduhin kong may kalalagyan ka. Madali lang naman akong kausap. Don Cedric. Mangingiting parang sinapian ng demonyo si Chona, habang si Cedric ay pilit nilalabanan ang galit sa kanyang dibdib. Magugulat si Emilia na hindi sa madilim na silong siya matutulog kundi sa isa sa mga kwartong may malambot na higaan sa mansyon. Hindi na rin siya inaalila ng madrasta at ng kapatid bagkus ay mayroon na din siyang sariling alalay. Mga bago at mamahalin din ang kaniyang suot na damit maging ang kaniyang pagkain ay maayos na rin. Maging ang mga mararangyang kagamitan ay nagbalik na sa mansyon. Habang si Don Ramon naman ay nagkaroon ng sariling nurse at nag-aalaga sa kanya na sumasailalim sa therapy. Higit na ipinagtataka ni Emilia ay ang madalas na pagbisita ng binatang si Cedric. Kamusta ka, Emilia? Bitbit ang mga rosas ay muling darating si Cedric upang makita si Emilia. Mabuti naman ako, Ginoo. Cedric, hindi ba't makailang ulit ko nang sinabi sa'yo na Cedric na lamang itawag mo sa akin? Agad nasasabat si Cedric at ngingiti sa dalaga. Mahihiya naman si Emilia at yuyuko upang itago ang kaniyang mukha. Hahawakan naman ni Cedric ang baba ng dalaga upang iangat ito. Emilia, ako ay iyong kasintahan ng 2 taon bago ka magkaroon ng amnesia. Hindi napigilan ni Cedric na ipagtapat kay Emilia ang katotohanan, na siya naman na ikinabigla ng dalaga. 2 taon? Ang ibig mo bang sabihin ay ako ay 21 taon na ngayon? Ganun na nga, Emilia. Subalit akala ko ay 19 na taon pa lamang ako. At ang aking pagkaka-ospital ay dahil sa pagtulak sa akin ng aking madrasta sa hagdanan. Ipinagkasundo ka sa akin ng iyong ama upang ikasal kapalit ng pagtulong sa kanyang bumabagsak na negosyo. Natatakot si Cedric na ang maalala ni Emilia ay ang panahong muntik na niyang gahasain ito nang una siyang dumating sa asyenda. Patawarin mo ko, Cedric. Subalit wala talaga akong maalala. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Maghihintay ako hanggang sa maalala mo ko, Emilia. Mararamdaman naman ni Emilia nang hindi maipaliwanag na damdamin at agad na yayakapin si Cedric mula sa likod ng ito ay paalis na. Maraming salamat sa kabutihan mo. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Cedric at agad na haharapin ang dalaga upang halikan nito ng matamis.
Hindi rin naman pipigilan ni Emilia ang sarili at tatanggapin ng wagas sa kanyang puso ang binata hanggang sa siya ay ihiga nito sa kanyang kama. Emilia, Magtitinginan ng kanilang mga mata at hahaplusin ni Emilia ang mukha ni Cedric. Hindi man naalala ng kanyang isipan ng binata, ang kanya namang puso at katawan ay nananabik ng makanaig ito. Cedric, pakiusap. Gusto kong mas higit pa sa halik ang ibigay mo sa akin. Nahihiyaman ay baka sa kanyang mukha ang pagnanais na angkinin siya ng binata. mahal kita Emilia. Mahal din kita, Cedric. Ito ang kauna-unang beses na nadinig ni Cedric ang mga katagang iyon kay Emilia kaya't nag-uumapaw ang kaniyang pagmamahal habang nakikipagtalik sa dalaga. Ito na ang pinakamasayang gabing pinagsaluhan nila. Mahihiyang ikukubli ni Emilia ang sarili sa balit, hihilahin siya ni Cedric patungo sa kanyang dibdib. Sumama ka sa akin sa asyenda. Maaaring maalala mo ko sa lugar kung saan tayo nagkasama. Tumango naman si Emilia at muling hinalikan si Cedric bago sila magkayakap na natulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Cedric habang nasa mga bisig ni Emilia. Hahagkan niya ito ng marahan bago dahan-dahang bumangon upang hindi ito magising. Paglabas ni Cedric sa kwarto ni Emilia ay makikita niya si Carmela na nakasuot lamang ng isang manipis na pantulog. Wala itong kahit na anong saplot, pang ilalim kaya't bakat na bakat ang mga masaselang bahagi ng katawan nito. Aakitin ni Carmela si Cedric at hihilahin ito papasok ng kanyang kwarto. Huhubarin ni Carmela ang kaniyang saplot na animoy isang babaeng bayaran. Ipupulupot nito ang kaniyang mga kamay sa leeg ng binata bago ito hahalikan. Hahawakan din niya ang pagkalalaki ni Cedric bago tanggalin sa pagkakasara ang pantalon nito. Bakit hindi mo subukan tikman ako? Natitiyak kong mas magaling ako sa aking kapatid. Mapang-akit na wika ni Carmela kaya agad siyang itutulak ni Cedric sa kama at iibabaw sa katawan nito. Matatawa si Carmela dahil mabilis niyang naakit si Cedric. Maalala ni Cedric ang mga unang gabing nakita niya si Emilia na dapat ay si Carmela. Hindi tulad ni Emilia na takot ng gabing iyon, si Carmela ay gustong gusto ang mahigpit na pagkakahawak ni Cedric sa katawan nito. Walang ano-ano'y dinuraan ni Cedric ang mukha ni Carmela at saka sasakalin ang leeg nito. Wala ka sa kalingkingan ni Emilia. Hinding-hindi ako makikipagsiping sa nakakasukang pagmumukha mo. Labis na pamamahiya ang naramdaman ni Carmela at pilit na hahawakan si Cedric upang pigilan. Ako ang dapat na pakakasalan mo, hindi si Emilia. Ako ang Carmelang dapat nasa hacienda mo. At nagagalak ako na hindi ikaw ang nagpunta sa asyenda. Ulitin mo pa to at hindi lang durang susunod na ibibigay ko sa'yo. Matapos noon ay lumabas na si Cedric. Paalis na sana siya nang lumabas na din sa Emilia sa kaniyang kwarto. Cedric! Masayang bati ng dalaga at agad na yumakap sa kanya. Nagtataka si Emilia na nakatayo ito malapit sa kwarto ni Carmela at higit sa lahat ang amoy na nasa damit ni Cedric ay katulad ng pabangkong gamit ng kaniyang kapatid. Magandang umaga, mahal ko. Bati ni Cedric at hinalikan si Emilia. Bakit maaga kang aalis? Akala ko ba isasama ako sa asyenda? Nagtataka man ay nais ni Emilia na makapiling pa ng matagal si Cedric. Magbihis ka na, mahal ko. Tayo nang pupunta sa asyenda. Lihim na nakasilip sa pintuan si Carmela habang pinapanood si Cedric at Emilia. Labis ang inggit at galit ang naramdaman nito sa binata dahil sa ginawang pang-aalipusta sa kanya. Hindi maaaring umalis si Emilia sa poder ko. Agad hihilahin ni Chona si Emilia nang makita ang paglabas ng dalawa. Sasama sa akin si Emilia. Makikipag-agawan naman si Cedric habang si Don Ramon ay panay ang senyas ng kaniyang kamay. Emilia, oras na umalis ka sa bahay na to ay hindi mo na makikita ang iyong ama. Pagbabanta ni Chona habang nakatingin sa asawa. Papa! Agad natatakbo pabalik si Emilia sa ama. Wala na namang magagawa si Cedric kundi ang ipikit lamang ang kaniyang mga mata. Nakakuha ng alas si Chona upang hindi makakilo si Cedric laban sa kanila. Cedric, maaari bang sa susunod na lamang ako sumama sa iyo? Pakiusap. Lalapit si Cedric kay Emilia na hawak-hawak ang ama. Maswerte ka at napakabuti ni Emilia. Bulong ni Cedric kay Don Ramon. Babalik na lamang ako kung ganun. Makakatanggap ng tawag si Cedric mula kay Emilia sapagkat muling isinugod sa ospital ang ama. Agad nitong pupuntahan ng dalaga. Emilia, Nag-aalalang tawag ni Cedric. Cedric,
Agad na yayakap si Emilia kay Cedric. Ang papa. Lalapit sila Emilia at Cedric kay Don Ramon na naghihingalo. Hahawakan ni Don Ramon ang kamay ng anak at pilit magsasalita sa kabila ng paghihirap nito. Ba, tawad anak ko. Patawad sa ginawa ko sa iyong ina. Patawad at hindi ako naging mabuting ama sa iyo anak. Emilia, mahal kita anak. Tutulo ang mga luha ni Don Ramon habang nakatingin sa anak. Papa? Papa ko? Cedric, patawarin mo ko sa ginawa ko sa iyong lolo. Bumaling naman ang tingin nito kay Cedric. Cedric, pakiusap. Huwag mong ibibigay ang anak ko kay Chona. Si Chona ang sumagasa kay Emilia. Magugulat si Cedric at Emilia sa ibinunyag ni Don Ramon. Kitang-kita ni Don Ramon ang paggagaw ni Chona sa isang sasakyan at mabilis na pinaandar upang sagasaan si Emilia. Walang magawa noon si Don Ramon sapagkat siya ay hirap sa nakaupo sa silyang ni Gulong. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ikaw na ang bahala kay Emilia. Huwag mong pababayaan ang anak ko. Sa wakas ay matutunaw na ang galit sa puso ni Cedric at hahawakan din ng kamay ni Don Ramon. Aalagaan at mamahalin ko ang anak ninyo habang ako'y nabubuhay. Yayakapin ni Emilia ang braso ni Cedric habang mangingiti na rin si Don Ramon. Salamat. Yun na ang naging huling salita ni Don Ramon bago siya tuluyang mawala ng buhay. Matapos mailibing si Don Ramon ay muling binawi ni Cedric ang lahat sa mag-ina at malaya na ring makakabalik si Emilia sa asyenda. Emilia! Lalapitan ni Carmela si Emilia at kakausapin ito ng sarilinan. Nakaisip na naman ng plano ang mag-ina upang gamitin si Emilia. Buntis ako at si Cedric ang ama. Nagulantang si Emilia sa kanyang narinig at hindi paniniwalaan si Carmela. Imposible sinasabi mo, Carmela. Bakit hindi mo siya tanungin? Pumasok siya sa aking kwarto matapos makipagtalik sa'yo. Malamang ay hindi na kontento dahil wala kang kwenta. Kaya ito, daladala kong aming anak. Pinakita ni Carmela ang mga ultrasound ng bata at reseta ng doktor kay Emilia. Bigla namang maalala ni Emilia ang umagang nakita niya si Cedric na malapit sa pinto ni Carmela at ang amoy ng pabango ng kapatid na damit nito. Agad na aalis si Emilia upang kausapin si Cedric subalit umalis na pala ito dahil sa importanteng trabaho. Nagbilin lamang ito sa mga tauhan na ihatid si Emilia pabalik sa asyenda. Napakagaling mo anak! Hindi ako papayag na maghirap tayo mama. Matapos tanggihan ni Cedric si Carmela ay naganap ito ng ibang lalaking bubuntis sa kanya. Lahat ay gagawin ng mag-ina upang huwag lamang silang maghirap habang si Emilia ay masaya. Sisigaruduhin ng mag-ina na si Emilia ang magiging miserable, hindi sila. Kukumprontahin ni Emilia si Cedric pagdating nito. Sabihin mo sa akin ng totoo, Cedric. Nakisiping ka ba kay Carmela? Ano bang klaseng tanong yan, Emilia? Buntis si Carmela at ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya, Cedric. Iiyak si Emilia ng matindi kaya't hahawakan siya ni Cedric. Emilia, imposibleng mangyari yun. Nasa labas ka ng pintuan ni Carmela noong umagang yun. At nasa dabit mong amoy ng kaniyang pabango. Iiwas si Emilia na mahawakan siya ni Cedric. Maghiwalay na tayo, Cedric. Ayoko na. Tatakbo si Emilia palabas ng kaniyang kwarto. Lucy! Tatawagin naman ni Cedric si Lucy. Sumama si Emilia. Dalhin mo siya sa bahay pahingahan. Masusunod po doon, Cedric. Hahabulin ni Lucy sa Emilia. Kahit na nagtataka dahil hindi rin naalala ni Emilia si Lucy, ay susunod ito sa kanya. Ihahatid sila ng mga tauhan sa bahay pahingahan na ipinatayo ni Cedric malapit sa burol na may malaking puno ng nara. Ito kasi ang paboritong lugar ni Emilia sa asyenda. Sandali! Pagkakita sa burol ay agad na ipinahinto ni Emilia ang sasakyan. Tatakbo si Emilia sa puno at dito ay bigla na lamang sasakit ang kanyang ulo at maalala ang lahat ng tungkol kay Cedric. Mawawala ng malay si Emilia at matatagpuan ng sarili na nakahiga sa kama. Lucy! Masayang yayakapin ni Emilia si Lucy. Matutuwa rin si Lucy dahil sa wakas ay naalala na ng dalaga ang lahat tungkol kay Cedric. Subalit, hindi na kami maaaring magsama ni Cedric, Lucy. Nabuntis niya ang aking kapatid. Labis na magugulat si Lucy sa balita. Mahigpit na mangyayakapin ni Emilia at maiiyak.
Lilipas ang 1 linggo at humahangos na dumating si Lucy sa bahay pahingahan. Binibining Emilia! Binibining Emilia! Anong nangyayari, Lucy? Narinig ko na may kausap ang kanang kamay ni Don Cedric sa telepono. Nagsisinungaling ang iyong kapatid. Hindi si Don Cedric ang ama ng bata. Ano? Makakaramdam ng galit sa Emilia sa pagkakataong iyon. Sa tulong ni Lucy na tumawag ng tauhan ni Cedric upang sila ay ihatid patungo sa mansyon. Napakawalang hiya niyo talagang mag-ina. Galit na sumigaw si Emilia habang umaakyat ng hagdanan. Ang lakas naman ng loob mong pumunta dito at sigawan ako. Sasampalin sana ni Chona si Emilia ngunit agad niya itong hinawi ng malakas. Naalala ko ng lahat tungkol kay Cedric. Hinding-hindi na ako papayag na gamitin niyo ako laban sa kanya. Dinadala ko ang anak ni Cedric. Sagot naman ni Carmela. Sinungaling! Agad na sasampalin ni Emilia si Carmela. Huwag mong ipaako sa akin kasintahan ng basura mong anak. Labis na magagalit si Chona at itutulak sa Emilia sa hagdanan. Binibining Emilia! Subalit hindi tulad noon na naospital si Emilia dahil sa pagkakahulog. Ngayon ay mapapakapit siya sa hawakan ng hagdanan. Dahil naman sa ginawang iyon ni Chona si Carmela ay masasagi niya at siyang gugulong sa hagdanan. Carmela, nako! Tatakbo si Chona upang tulungan ang anak na agad duduguin dahil sa pagkahulog. Si Lucy naman ay mabilis na tutulungan si Emilia. Nanginginig si Emilia habang pabalik sila sa asyenda ni Lucy. Labis ang takot na nararamdaman matapos ang mga pangyayari. Itatawag naman ni Lucy ang lahat-lahat ng mga nangyari kay Cedric kaya't agad itong babalik sa asyenda. Emilia! Emilia! Maririnig ni Emilia ang tawag ni Cedric mula sa labas ng kaniyang kwarto. Emilia! Hinihingal na halos ibalibag ni Cedric ang pintuan. Sa gulat ni Emilia ay mapapaatras ito patungo sa bintana. Iniisip ni Emilia na nalaman na ni Cedric ang nangyari kay Carmela at siya ay sasaktan nito dahil sa pag-aakalang anak nito ang dinadala ng kapatid. Katulad ng gabing naghihinala si Cedric na hindi siya ang tunay na Carmela ay muling luluhod si Emilia na halos dumikit na ang kaniyang mukha sa sahig. Patawarin mo ko, Cedric. Patawad. Mapapaluhod din si Cedric at iaangat ang mukha ni Emilia. Nasaktan ka ba, mahal ko? Nag-aalalang tanong nito kaya agad nayayakap si Emilia ng mahigpit sa binata. Cedric, pakiusap, tama na. Ayoko na. Ayoko na magiganti pa, tama na. Pakiusap. Ayoko na. Humahagulgol si Emilia. Hindi ko anak ang batang yun, Emilia. Alam ko na ang totoo, Cedric. Mahal kita ng buong buhay ko, Emilia. Lahat gagawin ko para sa'yo. Papakasalan kita, Cedric. Mahal din kita. Naalala ko ng lahat, Cedric. Patawad kong nagawa kong kalimutan ng pag-ibig mo. Labis ang tuwang nararamdaman ni Cedric na marinig ang mga sinabi ni Emilia. Hahalikan niya ang mga labi ng dalaga. Muling magtatalik ang dalawa sa kwarto ni Emilia kung saan nagsimula ang lahat. Gayunpaman, walang ibang nararamdaman ang kanilang puso kundi ang labis na pagmamahalan para sa isa't isa. Sa bawat halinghing at ungol na kanilang binibitawan habang sinisigaw ang pangalan ng bawat isa ay mababakas ang labis na kaligayahan. Emilia. Cedric. Patuloy ang paggalaw ng kanilang mga katawan na naging isa ng gabing iyon. Hindi inaalis ang mata at mahigpit na magkahawak ang mga kamay habang sabay nilang inaabot ng walang kapantay na kaligayahan. Mahal kita, Cedric, wika ni Emilia habang nakakapit sa mga bisig ng binata. Hahalikan naman ni Cedric ang noo ni Emilia. Mahal na mahal din kita, Emilia. Mabuhay tayo ng tahimik simula ngayon. Dito na lamang tayo sa asyenda bumuo ng ating pamilya. Salamat, Cedric. Mahal ko. Salamat. Labis ang tuwa ni Emilia na sa wakas ay natapos na rin ang paghihiganti ni Cedric. Maging ang kaniyang pagdarusa ay nagkaroon na din ng hangganan. Hindi na siya muling babalik pa sa mansyon. Ang lugar ng kaniyang paghihirap at pighati. Matapos namang makunan si Carmela dahil sa pagkakahulog sa hagdanan ay naging tulala ito. Si Chona na bumili lamang ng makakain nilang mag-ina ay nagimbal na makita ang anak na may hawak na kumot na animoy isang sanggol. Carmela, anak? Ma, huwag kang maingay. Nagigising ang anak ko. Tutulo ang luha ni Chona nang mapagtantong ang kaniyang anak ay nababaliw. Kasabay rin noon ang biglaang pagdating ng mga pulis upang arestuhin si Chona sa salang tangkang pagpatay kay Emilia.
Hindi na manlalaban si Chona at makikiusap na lamang sa mga pulis na dali ng anak sa ospital ng mga baliw. Matinding pagsisisi ang tanging nararamdaman ni Chona habang hinihimas ang mga rehas. Kung sana lamang ay naging mabuting tao siya, hindi sana siya maghihirap ng ganon. Hindi sana madadamay ang kanyang anak sa sinapit ng kanyang buhay. Patawad. Patawad. Ikinasal, sila Cedric at Emilia na agad nagkaroon ng kambal na sanggol. Labis ang tuwa ng buong asyenda sa biyayang natanggap ng mag-asawa. Naging masaya ang kanilang pagsasama hanggang sila ay tumanda. May mga pagsubok talagang dumadating sa ating buhay na akala natin ay wala ng pag-asa. Subalit ang kwentong ito ay nagpapakita lamang na ganoon man kapait ang ating buhay ay palaging may naghihintay na magandang kapalit na siyang inilaan ng Diyos para sa atin.